please. Pumikit ka lang at huwag kang malikot. Huwag kang gagalaw, ha? Ano ba? Huwag ka naman malikot, Suna ko! Papawasan lang natin yung bangs mo! Hindi ka pwede kumalik. Sulagin na lang yung Suna ko! Pabawasan lang natin yung bangs mo. Suna ko naman! Hayaan niyo na siya. Sasayangin niyo lang ang oras niyo sa pagtulong sa isang taong ayaw naman magbago. Paano mo nagagawang maging mahinahon pa? Paano na yung renta natin? Suna ko, muntik ko na makalimutan. Sira nga pala yung banyo dito sa taas. Kaya yung banyo muna sa baba ang gagamitin natin lahat hanggang sa maayos yun. Sandali, bakit ba ayaw mong ipakita yung mukha mo? Ano bang problema? Sabihin mo na! Sabihin mo na! Sabihin mo na sa amin! Itatapo ko to! Bibilang ako hanggang 3! 1, 2, 3! Ilan na! Kasi, noon, may gusto ko isang lalaki. Sabi niya, pangit daw ako. At? Yun lang ang nangyari! Kaya rin ako, nung ibang babae noon, conscious at nananalamin pag may timpol. Ginagawa ang lahat para lang pumayat. Pero sa huli, nauwi sa wala ang lahat. At dahil aksaya lang naman sa oras, mas mabuti pang huwag ko nalang gawin. Sayang lang ang pagod at oras ko. Kung mag-aayos ako ng itsura ko. Kaya naman tinigil ko na lang yun. Suna ko, kung hindi naman ako mananalamin, hindi ko na rin kailangan ikumpara ang sarili ko sa ibang babae. Kontento na ako sa ganung pag-iisip. Hindi naman mahirap kung mag-iisa ako. hindi ko magets yun. Dahil lang to sa isang lalaki? Tigilan niyo na ako! Lumabas na kayong apat! Akalain mo, naging normal din pala siya. Hindi siya dapat magpa-apekto sa opinyon ng ibang tao. Ibig sabihin, gusto niya talaga ang taong yun. Pero anong klase ng lalaki magsasabi ng ganun sa isang babae? Siraulo lang siguro ang taong magsasabing pangit ang isang babae kahit natotoo pa. Nako, gabing-gabi na pala. Yoy, pwede ba? Ako na lang muna ang unang maliligo. Mukha yatang naunahan ka na niya. 2 taong kong itinago ang mukha ko mula sa mga tao. Kaya paano ko maaalis ang bangs ko ngayon? Ay, bakit ko ba kailangan pagdaanan ng lahat ng to? Ay, bakit parang may gumagamit ng shower? Shower? Nakita ng napakagwapong nilalang na yun ang napakapangit ng katawan na nakahubad. Touch! Sa gulat ko, biglang napatalon ako sa bintana. Touch! Sabi ko naman ang tungkol sa banyo. Pero mukhang hindi lang ako naintindihan ni Suna ko. Ganon? Hindi pa rin yung sapat na dahilan. Ano ka ba naman? Ang importante, Kyohei. Ano naman? Nakita mo? Uy! Soko, wala akong nakita! Tumigil na kayo! Magbihis ka na nga! Parami ang sumasalubong sa atin. Joey, ayos ka lang ba? Malala na yung sipon mo. Wala to, ayos ka ako. Sabay-sabay talaga sila dumating. Magkakasama sila sa iisang bahay, hindi ba? Yun yata ang idea ko ng langit. Gusto ko sila na yun. Ituring niyo rin kaming mga karibal nyo. Ako si Latin. Ako si Madeline. Ako si Roxanne. At ako naman si Yvonne. Kaya ngayon, kasali na rin kami sa inyo. At kami, kasama si Yvonne. Kuha niyo? Gusto kong pasukin ang kwarto ni Ranmaru sa gabi. Gusto ko namang tabihan sa kama si Yuki. Gusto ko namang sumilip kay Takenaga habang naliligo siya. At gusto ko namang pasasan sa Kyohei para hindi siya makaalis sa tabi ko. Yun ang mga paligid naming apat. Ang kanilang number 1 tayo! Ano ba yan? Nandirito na rin sila. Alam niyo bang nakakairita ang itsura niya habang kinikilig kayo at pasiling-siling at Kyohei, ha? Tama ka dyan, sister. Correct! Tama! At sino naman yung kadiring babaeng sunod na sunod sa kanila? Ang kapal na mukha niyang deadmahin tayo tapos nakabuntot sa kanang Kyohei. Ang lakas naman ang loob niya! Kung gusto niyo, palit na tayo ng lugar. Scary!
Para yata napuno ang utak ko nang nakakapakilabot na sigaw ng mga multo. Nag-e-echo pa. Pagdating niyo po, sabihin namin ang tawag ko ng Black Angel! Loli! Hi, everyone! Kamusta na, ha? Huh? Aba! Sino iyon? Isa pang maganda! Uy, Joey, mauna na kami ha. Paala ka na dyan. Paano suna ko? See you later. So? Ngayong nandiyan na si Noe, wala na tayong pag-asa. Umalis na tayo baka tayo makampara sa kanya. Hindi kayo may ikukumpara sa kanya kung itatago niyo rin ang mukha niyo gaya ko. Han, Siguro, ikaw sa kung sunod pa, sasabihin diba? ko lang sa kanila, makikinig silang lahat sa akin. Ako nga pala si Noe Kasahara. Nice to meet you. Okay ka lang ba? Ayos lang ako. Nag-nosebleed lang talaga ako pag nakakita ko ng maganda. Ang saya! Maganda raw ako. Narinig mo ba? Hindi ka ganun kaganda. Bakit na ang bahay mo? Ganito talaga ako, kaya masanay ka na. Hindi ka nakakatuwa. Hoy, pwede ba tumahimik ka na? Ano ka mo? Ang presko mo talaga. Hindi ko na kaya. Napakaraming magagandang tao dito. Pumasok na nga tayo. Aray ko naman. Bye soon ako. See you later, ha? At talagang tinali pa siya ni Kyohei. Parang hindi ko na ito matatanggap. Masisira ang reputasyon niya. Katapusan na naman to. Kuhat, Loli. Siya nga pala. Siya ang bagong transfer student dito sa school. Si Sunako Nakahara. Pasensya na. Parang biglang lumamig ang classroom, Parang naging haunted. Para tayong pinalilibutan ng evil spirit. Sino nagpatay ng mga ilaw? Narito ako ngayon para interviewin ang bagong transfer student na kasabay dumating ng 4 na school heartthrobs. Patingin naman ang mukha mo. Pakiusap. I'm sure maganda ang mukha mo para makasabay ka sa paglakad nila 4, di ba? Tama, kaya sige na! Sige! Mga kasama, sundan natin siya! Sige! Kailangan ng school paper ang picture ng mukha ni Sunako sa front page. Bukas! Sundan natin sa bilis! Kailangan sa kauna ng picture! Sa ganitong lugar lang talaga ako makakapag-relax. Kayo na sana mag-alaga sa akin. Ako si Sunako Nakahara. Natutuwa akong makilala kayong lahat. Ang saya naman. Hindi kami magkakalibel ng mga magagandang tao sa labas. Kayo ang kapareho ko. Ang saya-saya ko naman. Ano? Ano ka mo? Hindi nyo ba alam? Eto, Sunako Derby. May prize na 100,000 na makakapag-produce ng picture ng mukha ng bagong transfer student. Talaga? Tingin nyo, pwede ko sumali dyan? Hindi ka nakakatawa, Kyohei. Alam mo ba yon? Ayos lang, babalik din ang lahat sa normal. Hi, Hamaru! Sabi ka na sa akin mag-lunch! Okay lang, sandali na lang, babies. Pakita mo yung mukha mo sa akin! Dali, ako na isa! Si Sunako Nakahara yun Sundan natin! Dali mo yun! Dali! Ayaw mo kayo! Dali, sa picture na lang! Bakit ba ayaw nila ako pabayaan mag-isa? Pigilan niyo na ako! Dito na lang ako magtatago. Mukha yatang sikat na sikat ka na sa mga boys dito sa school, Ha? Anong sabi mo? Hindi lang ang mga prinsipe namin na nakakasama mo. Pati na ng mga ordinaryong lalaki, hinahawal ka na rin nila. Ang nakakatawa, mas nakakadiri ka pa sa ipis. Correct? Hindi ako natutuwa sa mga nangyayari. At bakit mo nasabi yan? Alam mo, naiinis talaga ako sa'yo, ha? Naman! Ang mayayabang na nakakurong lang! Ginagawa mo to para magpapansin sa mga lalaki dito sa school, di ba? Pwede ba? Huwag kang masyadong pasikat dyan. Ako, pasikat. Pero hindi ako. Oh, ikaw ba, babaeng pangit? Kami na ang gugupit sa bangs mong yan, kaya mabuti pa magpasalamat ka na sa amin. Huwag na lang siguro nating ituloy. Tumingin ka nga, leksyon to para sa kanya. Ako nagpapasikat. Imposible. Dahil walang magkaka-interes sa katulad ko. Imposible yun!
Pabayaan mo na lang kaya siya. Sabi na tumahimik ka. Kasi... Hoy, pinagtutulungan niyo ba siya? Alam mo kasi... Ano? Makinig kayo. Tigil-tigilan niyo na ang kababawan ninyo. Joey! Hindi! Bakit? Para akong matutunan. Ha? Hoy, ayos ka lang ba? Naku! Alam mo kasi, wala rin visibility kasi may ice box kasi kami mamaya. Kita mo na, wala na. Kaya sige na naman, Joey. Bakit naman kahit saglit lang. Ayos lang ako, kalmot lang eh. Sumasama ka na! Ibang klase. Ang galing. Ang galing. Sino ko? Yohei! Ayos lang ba kayo? Anong nangyari? Ayan na! Papansinin niyo pa rin ba ako ngayon? Kunin niyo na ang gunting na yan. Sige na. Mag-sorry kayo sa gwapong lalaki na yun! Ayan na! Gwapong lalaki daw? Hindi ako makapaniwala sa ginawa niya. Ang cool niya pala! Mag-sorry kayo sa kanya. Ngayon, na... Kyohei, ayos ka lang ba? Ang pula-pula na ng mukha mo, Kyohei. Baka naman may lagnat ka na. Suot mo ng jacket mo. Sunako, pakisama mo na si Kyohei sa bahay. Okay lang ba sa'yo? Kung tutuusin naman, ikaw rin ang may gawa nito. Eto. Pero, ang bigat-bigat niya. Isa pa baka matunaw ako. Sandali lang. Bakit kailangan sumama ni Sula kung nakaharap kay Kyohei pauwi sa bahay? Yun ay dahil nakatira kami sa isang bahay. Isa tong bangungot. Kaming dalawa lang ng gwapong lalaking to sa bahay. Gusto ko ba kainin mo? Strawberries. Oh, hindi. Nakakasinaw. Kukunin ko na. May 30 seconds ka lang. Pero pagpunta ko pa lang sa kusina, matagal na. Bilisan mo na! Heto na strawberries mo. Gusto ko naman ng sports drink. Heto na sports drink mo. Gusto ko ng ice cream, strawberry flavor. Heto na, kaya lang may pangalan ni Yuki nakasulat dyan. Yogurt pa lang gusto ko, strawberry flavor. Heto na yogurt, pero may pangalan ni Takunaga. Jelly. Ay, huwag na lang. Bilisin mo na lang ang kwarto ko. Huwag ka maingay. Walang problema. Pakiabot yung pajama ko. Pakilaban yung mga damit. Pakikuha na ulit yung strawberries ko. Kainis, gawin ba akong utosan? Gwapong halimaw ka pala. Heto, strawberry sports drink, ice cream, yogurt, at jelly mo. Ito na lang, please. Sakanin ko na lang kaya siya para mas maganda. Sorry, ah. Sa nangyari kahapon. Huwag kang mag-alala. Wala naman ako nakita dahil sa spin sa banyo. Teka, yung gusto ko. Sula ko. Pinakiusapan ako ni Takunaga kaya ako napadalaw ngayon. Dinarhan ko si Kyohei na favorite strawberries niya. Ay, ang bait mo. Pwede ba magpalit na lang tayo ng lugar? Sige hindi na pwede. Pero libre ako ngayon. Pwede tayo magkwentuhan. Ha? Nahihilo ka dahil sa sobrang gwapo ni Kyohei? Nagno-nosebleed ka at para kang matutunaw pag malapit siya, ganun ba? Teka, bago ko makalimutan, bakit yung parteng yan lang ang lanta? Wala yung kinalaman sa pinag-uusapan natin. Ayoko ng pakiramdam ko kapag malapit ako sa lalaking yun. Ganon? Hindi kaya may gusto ka lang kay Kyohei kaya ka nagkakaganyan? Hindi, wala yung katotohanan. Talaga? Ang boring naman pala. Tama, ang lalaking yun ang may kasalanan ng lahat.
Ang magagandang nilalang sa mundong ito may kagagawa na lahat. Nakaiba yan, ha? Sabihin mo, Suna ko, ano ba nasa isip mo? Mga baliw si Adan at Eva, kabaliwan ng DNA at mga bobo ni Neanderthal. Hindi kita maintindihan. Bakit hindi mo na lang subukang mag-ayos para naman gumanda ka? Huwag ka mabuhay sa dilim, masarap sa liwanag, Suna ko. Madali para sa'yong sabihin yan dahil kagaya ka rin nilang magaganda. Ibig sabihin, maganda ako? Ang saya! Huwag mo sanang isipin na nagmula tayo sa iisang klase ng nilalang dito sa lupa. Dahil kung ganun, ibig sabihin, hindi mo lang alam kung ano talaga ang posisyon mo. Ayokong marinig yan sa isang taong hindi man lang nag-e-effort. Hindi mo lang alam kung anong klaseng effort at kung ilang oras ang ginugugol ko para magpaganda, para naman mapansin ako ni Takanaga. Paraan para maging tunay na dalaga. Madali lang matutunan ang pagngiti ng isang dalaga. Pagdikitin mo lang ang mga labi mo na parang kumakain ng kohon. Stretch mo ng dahan-dahan ang magkabilang gilid ng iyong labi. Sige nga, practice. Oy. Mali yan. Sayang lang kung masyadong mabilis at mali ang ginagawa mo. Kapag nangawit ka na, ipahinga mo muna. Teka, Takanaga. Ano sa tingin mo ang ngiti ko? Oh, wala akong panahon para dito. Oy. Araw-araw na lang nakikita mo ang mukha nila, lalo na si Takanaga. Alam mo, sa school, seryoso at suplado ang dating ni Takanaga. Pero kumusta naman siya pagdating dito sa bahay? Hindi ko alam. Masyado siyang gwapo kaya di ko siya tinitingnan. Ay, ganun ba? Noy, gusto mo si Takinaga, tama ba ako? Oo, mahal ko siya. Alam mo, Suna ko, kung paghihirapan mo lang, alam ko malaki ang i-improve ng itsura mo. Sige na, umalis ka na sa kadiliman. Mag-effort ka kahit konti. Ganun lang. Sinasabi ng mga mabubuting tao. Ano ba to? Bakit may takip ng tuyo ang pagkain ko? Ibig sabihin yung plato ang pagkain ko? Dahil ba sa hindi ako nag-e-effort? Hindi, dahil ang may likha sa atin. Siya ang dapat sisihin kasalanan niya. Sandali lang, Suna ko. Dumalo ba si Noy dito? Oo, at salamat sa kanya, naiintindihan ko na. Pinahanga ko ni Noy ngayon Gamit lang ang strawberries. Ano ba sinasabi mo dyan? Ikaw to nagpapagawa ng mga bagay-bagay kay Noy, kaya ikaw ang totoong nakakabilib. Bakit hindi mo pa kasi siya i-date? Huwag ka na mahiya! Ruby! Tumahimik ka nga! Mas maganda sana kung pinanganak ako ng maganda. Katulad na lang ng ibang mga babae dyan. Huh? Hindi yan totoo, Suna ko. Ang hindi mo alam, hindi rin naman talaga siya ipinanganak na maganda. Tingnan mo. O ayan, si Noye yan, nung nasa middle school pa siya. At kahit hindi pa usang surgery, nagawa niyang pagandahin ang sarili niya. Kung gugustuhin mong gumanda, hindi imposible yun. Mas pagalingan mo. Nandito kami para tulungan ka. Para naman, wala na muli tatawag ng pangit sa'yo. Suna ko, gising ka pa ba? Nilabanan niya ang kapalaran. Pwede palang labanan ang kapalaran ng mga tao. Hindi ko akalain. Pwede pala yun. Ang kalabanan ng kapalaran. Hindi ko alam na ganyan pala ang itsura niya noon. Ibang-iba ng mukha niya. Ibang tao talaga yan. Ang totoo niyan, yan yung babae nag-abot sa akin ng love letter kanina. May kasamang litrato yung sulat niya Naloko mo kami! Teka, ano gagawin natin dyan? Pwede rin palang kalabanin ang dinidikta ng kapalaran. Kung hindi ko gagawin, matutunaw na lang ako sa liwanag. Ano kayang pipiliin ko? Ang liwanag! Bakit ang gwapo niya pa rin kahit may sakit na siya? Ayos ka lang ba? Ay, pawis na ako. Pahingil damit. Huwag ka na magsalita! Huh? Akin na nga! Paano naman ako titira sa bahay na to kasama magagandang nilalang na to? Anong gagawin ko? Eh, di magpakatotoo ka lang. Ano ka ba? Baliw ka nga. Bago ako matunaw. Suna ka! Ginawa mo lang! Huwag ka dyan! Bago pa ako matunaw dahil sa'yo. Mawala ka na lang!
Ibalik mo sa akin ang kabataan ko! Narinig mo? Ibalik mo sa akin ang kabataan ko! Ilago